So good day everyone, my name is Jose Gabriel Tesoro and today I will interview my friend or ang coach subong sa Arnes sa different schools man in public. And today we will tackle about how he motivated his athletes to perform at their best. So before we start, can you please introduce yourself? My name is John Carl Sigutierrez, one of the triplets of Sigutierrez. Yeah. And what are your credentials before and anong mga nalabot mo sa unang pwede gid ipabugal subong chimpo? My achievement is 2017 Palarong Pabansa Gold Medalist and 4-time National Batang Pinoy Gold Medalist and one of the Arnis in Pilipinas Got Talent Season 4 nga nag-intra sa talent show. Yeah. So before ang aton nga guest subong is kagi siya perform sa Showtime, Pilipinas Got Talent, Talentadong Pinoy, and subong ga-focus siya sa coaching sa mga kids kag Arnis enthusiasts nga ga-enter sa pagiging Arnis. So we got questions that are lined up for our coach today. So now we start with a few questions to ask our coach. The first question is, how do you motivate your athletes to perform at their best? Or paano mo bala paano mo papaganahon or i-encourage ang isa ka-athlete para maging motivate or paano yung maubra ang iyang craft na itong pinakatanda isa lang na ang bago bilang isa ka coach. Motivate mo ang bata na magwa sa iya nga comfort zone nga hindi sa tanan niya inadlaw nga dira ka lang hasta. Kaya ang pag-practice ang contact sport is dapat taga-adlaw may development ka. Kaya hindi lang niya nga ma-practice ka lang okay na sige mo nga muna ka lang hasta. Pero dapat i-encourage mo yourself kaya maging ma-advance ka nga may ma-learn ka kag may presence of mind ka sa hampang. Okay, so ang ara gid sa gyapon gali sa athlete no. Ang coach, baling coach is galay-gay lang, guide lang. So if ever ano pa nakahambal sang coach kung ang player ya hindi mamati si mo wala gid hindi ka gid kung ang dapat nga ihambal gid sa bata dapat be coachable ka. Dapat pamati ka sa coach ka. Kaya kung hindi tungod sa coach mo, hindi na maging successful ang imo nga hampang kung hindi ka magpati sa ila. Kaya siyempre, ang trainer, isa sa one of the motivations ang athlete niya dapat i-encourage niya magdaog ng bata nga hindi nga dara lang siya gidi hasta sa iya nga comfort zone. Dapat buwa agad sa comfort zone. Okay. Next question is, how do you help athletes set or achieve their goals or paano sila mapa-focus sa training lang dapat? Ang dapat daw brown kung ara ka sa training is dapat may focus ka. Dapat ang imo nga attitude hindi ka sa iba niya kung ang training sila wala sila ga training ikaw ginatudlo ka nga ikaw mag-training. Pero dapat kung ihambal sa imo kung anong yung brown mo dapat ipatihol mo. Kaya siyempre ang trainer is bilang trainer ikaw ang ma-guide sa ila para maging mayo sa ila. Thank you, coach. Then the next question is, how do you support your athletes when they are stressed or anxious or kisame at times nga makita tang athletes nga do natamadan o kisame problema sa balay, may muni nga do takan sa mag-training. So paano mo siya i-handle or how do you handle your athletes when you see them nga do down sila or wala sila gana mag-training sa imo? Sa dara question dapat kung ikaw bilang coach ka, dapat kabalo ka mag-handle sa bata nga one-on-one lang. Ikaw mismo nga ihambal mo sa iya kung anong iya problema nga para mabuligan mo sa pero sa akod may ara ko nga mga estudyante nga kisa training kisa hindi diyon may ara nga
player nga dadlo ka training pero kapoy. Pero isa lang ang mambal ko sa ila. Ang kapoy one of the progress na sang imo nga tampang nga grow ka sa imo nga sports. Hindi man pwede nga katanda ka pero wala ka kapoy. Hindi ka man robot. Hindi ka man robot. Ang cellphone gani kainit. Ara ginaya sa sa bilang athlete ka dapat Yeah. kapuyon gagid. Ang ang wala sing champion niya wala ginakapuyan. Ginayan dapat. Next question, Coach. Can you share any specific strategies or mga strategiya mo para makip mo ang isa ka athlete mo nga determinado gid siya nga magdaog or maging tanda sa iya nga skill or craft nga harness? Ang ako lang na mahambal is kung ako bilang coach kung paano ko magpadaog sa ako ni player. Ang ako nang mahambal, lain-lain man ang ano mo sa harness is 7 kabilog ang hampang. Kung para sa labanan, sa contact sport, sa full contact, sa sparring, kung ikaw first hit, dapat imo nga presence of mind ara sa defense ka. Kaya abansi ka. Kung nakabansi ang kontra, dapat kabalo ka mag-track sa iya nga malagyo sa simo nga makascore ka. Ang unang technique da. Yun 8x8 na ang mats ang arnes, dapat kabalo ka mag-control sa spacing kung paano mo sa i-trap, paano mo sa maperde sa imo nga technique bisan hindi ka mag-score sa iya. Dapat may technique ka. Okay. Thank you, Coach, sa mga tips. So last question is, how do you find out what each athlete needs or responds to best? Meaning, paano mo siya makita nga ay ang muning ako na athlete, kailangan niya isang motivation, or ang muning athlete kailangan niya pa isang training sa striking, or kailangan niya pa ni training sa iyang stance. Paano mo makita as a coach nga may ginakinahanglan dili ang imong athlete? Ang kung gusto mo magnami ang imong student, repetition. Repeat. Kung balaan mo nga hindi pa consistent ang iyang ginahulag, repeat. Basta maging ma-consistent ang iyang hulag. Balik-balik lang sa nga balik-balik para maging consistent na gid ang iyang hulag. Thank you, Coach. So lastly, thank you so much for joining me today. I really learned a lot from you, and it inspires me how to someday basi pila kadlaw maging coach man ko sa lain nga sports. So may mga lain-lain kita nga ginahangop sa mga lain-lain man nga sports. So that's all for today. Good day, everyone. I'll be interviewing my friend here. Please introduce yourself. I'm John Ray Gumapal, an athlete, former varsity of Park West Bridge since elementary to high school. And then I am currently playing at Maritime Academy of Asia and the Pacific as varsity also. And I am playing ligang labas. 1. How do you stay motivated during training session and competitions? So I stay motivated nga remind ko ako nga self to start think about nga paano ko nagkumpisa sa akong nga sport kag para makita ko ng progress ko sa sige ngampang na makita ko ng improvement ko kag on our days I just take it one step at a time and trust the process. So let's move to the next question. How do you set and work out towards your athletic goals? So I set small and realistic goals that leads to bigger ones. So after break down sila into my daily habits para hindi ako tamaron kag sige po ng pang. How do you cope with stress and anxiety before important events? I breathe and I talk to someone that can motivate me and inspire me nga para hindi ko magduwa-duwa sa akong magalingon, para hindi ko mag-doubt. Kag ina-remind kong self ko nga kung di ko nag-umpisa, naging practice ang ko ni. Kag just live with it lang.
can you describe a time when your coach helped you overcome a mental hurdle? So may time before nga gadwa-duwa ako sa paglingon ko nga kay sunod-sunod ako nga laway ang panda. Dito kay isip ko nga ito ba si di ani para sa akon ang basketball ma-focus sa mga career ko. Pero binambalan ko sa coach ko nga ma-focus ko sa tawag yan, hindi ko pa i-doubt kung lingon ko. Kay inumpisahan ko na hindi pwede nga tapusin muna lang kay kung ginadoubt mo kung lingon. How do you communicate your needs and concerns to your coach? So when kung mag-communicate ko kay coach, I am trying to be honest kag open man. Para kung ano yung bayad sa akon, mabate ko kag same team kami ni coach eh. Kung ano gusto nila para sa akon, maging mayo gusto ko man para sila. So thank you so much for opening and sharing your journey here. Thank you. So, good day everyone. So, as we've talked and interviewed to some coaches and athletes, we've come to a realization that it's not easy for an athlete or for a coach to maintain their well-being or their mental health when it comes to competing or training themselves. So, there are step-by-step process on keeping yourselves positive, and siguro hindi man hapos para maging positive ka always kaya ang negative thoughts sang person or ang negative factors nga ginadeal sang coach and athletes are inevitable. So that's why we've interviewed athletes if what are the mechanisms or the strategies they use para ma-overcome ang mga muna nga mistakes. So, ikaw, ano na-learn mo? Ang na-learn ko is that kung paano ako makakope sa underperforming anxiety mo bla ma-cope mo, ma-handle mo. Paano mo siya mabatuan Yes. sa mga different areas. I mean, different areas or different factors nga ginahit kita sa anxiety ta. Kaya hindi tagi na siya maligawan eh. So, ang para sa akon, ang na-learn ko is ang bulong sa mga muna or ang strategy sa muna is ara gyapon sa minds ng athlete. Why na siya hindi mo siya mabakal, hindi mo siya ma-train. Biska nung pakalay ka isang coach or biska nung paka-hardworking man sa athlete kung hindi ka mo determinado, wala din siya gyapon kantuan. So that's all for our interview and hope to see you next time for our next topic. Goodbye and thank you.